Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Pastor Glenda. Let's pray. Father, we want to thank you, Lord, for this evening. Thank you for the life of each and every one. Father, I pray, O God, to continue to speak to us, Lord, as we listen to your word. Father, we pray, O Lord, to just bless your people. Give us your message, Lord God. You know ang kailangan ng bawat isa sa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, mangusap ka sa buhay namin, Panginoon. Father, thank you, Lord. Bless your word. Bless each and every one. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, so we can sit down. Praise the Lord. Good evening, Asia. Hallelujah. May sinabi yung MC natin na kung taga Hong Kong ka, God is mighty. Ayan. Kung taga Japan ka, isulat mo rin, Lion of Judah. Praise the Lord. Kaya tingnan niyo kung ano ang sinabi yung MC, dapat yan ang isulat ninyo para makita kung talagang nakikinig kayo. Okay, so good evening everyone. We praise the Lord for this night na kahit tayo po ay magkakalayo, pwede po tayong magkakaisa na magpuri sa ating Panginoon. At napakaganda po na binigyan po tayo ng Panginoon ng paraan na kahit malayo tayo, pwede pa rin tayo na magkakaisa. Hindi kagaya noon na kailangan talagang magtipon-tipon tayo. Kaya praise God at we will be reminded again from the word of the Lord. Kumusta kayong lahat dyan sa lahat? Saan man kayo, kumusta kayong lahat? May the Lord bless each and every one. And now let us open our Bible and the book of Matthew chapter 14. In Matthew chapter 14, let us start in verse 22. Matthew chapter 14 verse 22. Start po natin in verse 22. Sabi niya dito, ito po ay before, yung alam natin, during Jesus' time, ay sinishare ng Panginoon ang kanyang salita at maraming taong sumusunod sa kanya. At ang verse na ito po ang kaganapan after yung pinakain ng Panginoon ang 5,000, more than 5,000 men. Okay? And kaya babasahin po natin bago tayo ipagpatuloy. Sabi niya dito, immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd. So, dinismiss niya ang crowd at sinabi niya sa kanyang mga disciples that he will go to the other side of the lake. After he had dismissed them, he went up onto the mountainside by himself to pray. So, pagkatapos na dinismiss niya lahat ang mga tao, siya po ay pumunta doon sa mountainside para siya po ay manalangin. Maganda kasing manalangin sa mountain. I remember during our prayer walk, sa kailan yun? December 26. And that is the first time na ibinigay nila dito sa Hong Kong na holiday yon, December 26. And we went around to pray.
And that is the time that I went up also to the highest mountain here in Hong Kong. At napakasarap mag-pray. Napakasarap mag-pray. Kasama mo yung hangin. Hallelujah. Habang tinatanaw mo ang mga lugar na ibinigay ng Panginoon, napakagandang manalangin sa Panginoon. So Jesus went to the mountainside by himself. Anong gagawin niya doon? Sabi niya, to pray. Later that night, he was there alone. Diba, alam natin na sabi yung mga disciples, gumabi na, hindi pa kumain ang mga tao. Di ba? Ganun. Kaya ibig sabihin, talagang gabi na talaga. At sabi dito, in the boat was already a considerable distance from the land. So, yung mga disciples na pinauna niya na sumakay sa boat na yan, malayo na sa gilid. At sabi dito na buffeted by the waves because the wind was against it. So makita natin dito na grabe yung wind, yung mga waves, ang lakas-lakas ng alon. Lakas-lakas ng alon na talagang tinatamaan yung boat na kung saan sila sumakay. Next verse, please. And shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. So, sumunod ang Panginoon, madaling araw na. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. I remember I took this. Kung hindi umbog tibiyag, baka midweek din. But Jesus immediately said to them, "Take courage. It is I. It is I. Don't be afraid." Ang ganda, no? It is I. Don't be afraid. Ang dagayan kay al-alaya. Totoo pala, may al-alaya. Pero, aywan ko sa bagay, ang mga disciples na ito, mga bago-bago din sila. Kaya hindi din nawawala na may takot pa rin sa kanila. You just imagine naman kasi ang taong lumalakad sa ibabaw ng tubig. No? Imagine na lang kasi ninyo na yung tao na basta lumalakad sa ibabaw ng tubig. Fishermen sila, expert sila. Palaging nandoon sa gilid sa tubig at alam nila hindi kailanman hindi mangyayari yan. Kaya siguro nabigla sila. So, sabi ni Peter, "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." Si Peter, parang may pilosopo, may pagkadarusudyos. Pero, adamot itulad na. Come, he said. Then, Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Yan ang maganda kay Peter Kung napakinggan niya, action agad. Action agad. But when he saw the wind, ito na. Nung tinignan niya yung alon, hindi makita yung wind. Hindi makita yung wind. He was afraid, pero sabi niya dito, when he saw the wind,
in the eyes of faith, spiritual eyes, no? He was afraid and beginning to sink. No? Ini-imagine ko, yung nakatayo ka sa tubig, tapos, sabi niya dito, he was afraid and beginning to sink. Mag-i-start na, mag-sink. Kamutanong, bigla ko nga yan, nagkasyan. Kung tubig, di ba kung tubig, bigla kang manunod na gano'n. Bigla kang pero, ito, beginning to sink, cried out, Lord, save me. Yan. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. Hindi po nagtagal, mga kaibigan, sabi dito, immediately. See, the word immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith. Yung magsising pala ng faith, little faith, faith. He said, why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. Wow, napakaganda po itong nabasa natin ngayon. And this reminds us again the power of the Lord. Okay, so sabi ko kanina, ito po ay nangyari noong dinismiss ng Panginoon ang mga crowd na kanyang pinakain. Okay? Dinismiss niya, tapos sinabi niya sa kanyang mga disciples, okay, sumakay na kayo ng boat, pupunta kayo sa the other side. So, we could see in here that this is the command of God. Take note, hindi lang sila pumunta na sarili nilang kagustuhan. One point. This is the command of God. So it means these disciples, they are walking, these disciples are in the will of the Lord, and yet we see them is struggling or suffering or experiencing storms in their lives. Ito ang tandaan natin, mga kaibigan. Kaya, ang papag-aralan, ang topic natin ngayon is yung nakatagong pagpapala sa bagyo ng buhay. Tama ba yun? The hidden blessings and the storms of life. Sa mga storms sa buhay natin, sa mga pagsubok sa buhay natin, may nakatagong blessing o pagpapala. Alam ko po, mga kaibigan, na karamihan sa atin dito, kung saan ka man, karamihan sa atin, ay maraming mga storms sa buhay natin. Pero kung minsan nagtatanong tayo, na sinasabi natin, bakit ako naman ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos? Bakit dumating ang mga pagsubok na ito sa aking buhay? Remember, all these men that told the disciples of Jesus, Jesus was commanded them to go to the other place, mga kaibigan. So makita natin dito that they were just obeying the command of God. So ibig sabihin, lumalakad sila
sila habang sila ay tumutupad sa kagustuhan ng Panginoon. Isn't it? This is the command of God to them to go to the other side. They were just obeying the will of God, the command of God, but in yet, bakit nagkaroon ng bagyo sa kanilang daanan? Makikita natin dito na grabe, parang kahit gustuhin man nilang babalik, grabe yung bagyo. Grabe yung bagyo. So makita natin dito na ang pag na ito, na-stuck sila doon sa storm. Na-stuck sila doon. Sa ating nakikinig ngayon, sa ating lahat dito, have you ever found yourself minsan sa buhay mo na ikaw ay na-stuck because of the storms? Have you ever found yourself na ikaw sa kalagitnaan ng buhay mo na nag-obey sa Panginoon, dumating ang mga typhoon, mga bagyo sa buhay mo? Na kahit, kung minsan, kahit anong gawin mo, parang hindi ka na makaaon. Pero ito po, mga kaibigan, there is good news for us tonight from the Word of God. There is a hidden blessing in the storms of life. Although na sa pagsubok sa buhay, kung mababasa natin, mga kaibigan, sa Hebrew chapter 12, verse 11, basahin na natin dyan. Sa Hebrew verse 12, verse 11. Thank you, Lord. Okay. Wala? 11. Okay. Sabi niya dito, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Hindi kung kasalukuyan ang mga storm sa buhay, kung sa kasalukuyan ang mga bagyo sa buhay, ay masakit. Hindi madali. It's painful. Pero, sabi niya, later on, however, sabi niya, it produces a harvest of righteousness. Kung hakayahan natin at tayo'y maging matatag, sabi niya, magpo-produce ito ng righteousness. Mas lalo tayong magiging obedient sa Panginoon. Mas lalo tayong mag-mature. Mas lalo tayong lalago sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya, hindi ko po alam, mga kaibigan, sa gabing ito, hindi ko po alam kung ano ang hinaharap ng bawat isa sa atin. But, alam ko po na sa lahat ng bagyo na inaalaw ng Panginoon sa buhay natin, may purpose po ang Panginoon. May purpose po ang Panginoon. At ang isang purpose ng Panginoon na dapat natin itanim sa buhay natin sa gabing ito na ating mapapag-aralan dito po sa ating nabasa, there is hidden blessing in the storms of life. Okay. So, makita natin dito sa verse 25, gusto ko kung babalik ulit tayo sa ating nabasa.
sa verse 25, shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. Makita natin dito, nananalangin ang ating Panginoon. Di ba? Nananalangin ang ating Panginoon. Yung mga disciples nga, nauna sila. Ang problema, na-stuck sila doon because of the storms. Because of the storms. And because of the storms, dahil sa mga storms na yan, sumunod ang ating Panginoon. Kita niyo, naabutan ng alawos isuda. Parmangan na ito yan eh. So, ibig sabihin, ang layo na nila. They are so very far. Kaya makita natin dito, nakita ng Panginoon kung ano ang sitwasyon ng kanilang mga disciples. So, sila po ay na-stuck, sila po ay kasalukuyan na humaharap ng mga testing, mga storms. So, ano ang ginawa ng Panginoon? Ayan, pinuntahan. So, makita natin dito na nagiging rason ang storms, nagiging vehicle, nagiging parang transportation ang storms para mapalapit ang Panginoon sa kanila. At makita natin dito na sabi niya, shortly before dawn, Jesus went out to them. Alam niyo mga kapatid, we could learn in here that sa ibang version, fourth watch. Fourth watch, sabi doon. Ibig sabihin, between 3 a.m. to 6 p.m. Pinaka-sarap ang tulog. Pinaka-dark. Yada kay nung nasa Europe kami, alas 9 ng gabi, nalawag pa ilan. Yan. Ibig sabihin, it means that Jesus comes to us, to His disciples, in the face of darkness. Ito, ipakita ng Panginoon that God can show up even in the face of darkness for His people. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Kaya, makita natin dito na kahit sa ganung sitwasyon, pero nakita ng mga disciples that even in the midst of darkness, God can show up. Hallelujah. Praise God. Kaya, the same ang Panginoon ngayon. You may be walking in darkness this evening sa buhay mo. Mga kapatid, siguro humaharap ka ng mga darkness days sa buhay mo. But I tell you, God can show up. And God can come near to you. And Hebrew chapter 5. And Hebrew chapter 5. Let me remind you that our God is, sabi doon, that I will never leave you, I will never forsake you. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. That let
us continue to be reminded that even in the darkest hours of life, God is still God, and He is still there in control of everything. In 1 Kings chapter 8, verse 12. 1 Kings chapter 8, verse 12. Hallelujah. This is what the Lord said to Solomon. And Solomon said, the Lord has said that He would dwell in the dark cloud. In Psalm chapter 139, 139 verse 11 to 12. In Psalm chapter 139, verse 11 to 12, okay. If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkest will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. Wow! Kaya makikita natin dito that even the darkest hour of life cannot hide us from the face of God. Ang Panginoon, He is always there. He is always there. Walang maitatag, walang kahit ang pinakahirap, ang pinaka-dark sa buhay natin. Nandoon ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Yan ang nakita ng mga disciples. Okay? Yan ang nakita ng mga disciples. Another that we can learn is in Mark chapter 6 verse 47 to 48. Makita natin na unang-una, in the face of darkness, nandiyan ang Panginoon. In Mark chapter 6 verse 47 to 48, sabi niya, later that night, the boat was in the middle of the lake, and He was alone on land. He saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. Shortly before dawn, He went out to them walking on the lake. Makita natin doon. He saw the disciples straining the oars because the wind was against them. Other version is toiling and rowing. Yeah? Grabing disaster na ang nangyayari. So makita natin dito, the disciples were in a fight for their lives. Gusto nilang, they were struggling against the storm. Pero, nakita natin dito, hindi pinabayaan ng ating Panginoon. Wow, ang ganda naman. Kaya, dumarating man sa buhay natin na parang natatalo na tayo sa digmaan. Parang natatalo na tayo sa mga sitwasyon natin. Parang natatalo na tayo sa, parang hindi na tayo makaaon. Parang natatalo na tayo sa warfare natin. But always be reminded that the Lord is in control. If the Lord is in control of your blessings, He is also in charge of your storms. If God is in control in our life, He is in control of our needs and our blessings. He is also in control and in charge in our storm.
Amin po ba? Kaya, kung ang mga bagay na makikita natin, ang mga bagay sa buhay natin na parang nagiging worse and worse and worse ang nangyayari. Always remember and just look around that Jesus is about to show up. Jesus is about to show up. Kung minsan parang nag-give up tayo, parang nawawalan tayo ng pag-asa. Pero remember, mga kaibigan, tandaan natin that in the midst of their storm, in the midst of the storm of these disciples, remember, they were walking by the command of God. They were walking, they were obeying, and they were walking with the will of God. Kaya sa buhay natin, kahit sasabihin natin, gumagawa tayo ng will ng Panginoon, pero nag-testing tayo. Pero doon natin makikita na talagang ang Panginoon, kahit sa disaster sa buhay natin, kahit sa pinaka-dark sa buhay natin, nandyan ng Panginoon. Kaya kung nagiging worse and worse and worse and worse, remember that Jesus is about to show up. Yes. Like the three Jews, yung mga tatlong Hudyo, sila Daniel, sino ba? Si Daniel, si Shadrach at si nakalimutan ko na. Yeah? Even there in the midst of the storm, Jesus is there with them. Amen. Hallelujah. Kaya, yan ang napakaganda kung tayo ay naniniwala sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Okay? Jesus is there for us. Kaya makikita natin dito, that the storms are God's means of testing us. Yeah? Ang mga storm sa buhay natin. Pero ang napakaganda doon, mga kaibigan, that in the midst of storms, doon sa verse 25 to 27, basahin nga uli natin. 25 to 27. Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. Next. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. Kasalamat mo, bumbing na yun niya. Mama! Mama! But Jesus immediately said to them, "Take courage!" Sa ibang version, "Be of good cheer." Sabi niya. Makita natin, take courage! Don't be afraid! Napakaganda po. The disciples, makita natin dito, no? Makita natin dito na, you see, kung bumaba ang pananampalataya ng isang tao, mahirap niyang ma-recognize ang Panginoon. Yes. Kung ang fear ang mananalo, mahirap nang ma-recognize. But, ang napakaganda dito, ang testing na ito ang paraan na in-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili sa kanila. Yeah? So, ni-reveal ng Panginoon na ang Panginoon ang kanilang Savior. Ang Panginoon ang kanilang Savior sa kanilang buhay. Kaya sabi ng Panginoon na, pumunta sa kanila at sabi niya sa kanila, "It is I!" Di ba? Napakaganda yun. It is I. Don't be afraid. Huwag kayong matakot. Kaya makita natin dito na kung talagang ang Panginoon ang nagkakari sa buhay natin,
walang katakutan. Mayroon pa lang si katakutan. Bakit pa lang na? Kayo na pa sumawanan ni katakutan ay aday ng Pilipinas. Yan. Okay. So, makikita natin dito that in times of testing, Jesus revealed Himself that He is the Savior to them. Yeah? And makita natin dito that take courage, sabi ng Panginoon. So makita natin dito that God give them the message of peace. Yeah. Huwag kayong mag-worry. Yeah. Huwag kayong mag-worry. Kagaya doon sa Philippians chapter 4 verse 6. Take note, they were still in the storm when He told them to cheer up. Cheer up. Sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Philippians, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and mind in Jesus Christ. Kaya, ayan, dinala ng Panginoon that in the times of storm, God is there to give us peace. Amen? Kaya, makikita natin, alam ko po na bawat isa sa atin, na in times of testing, in times of hardship, in times of darkness, and times of toils in life, if you have Jesus, there is peace. Mayroon at mayroon ang peace. And we could see here, na sabi ng Panginoon, it is I, don't be afraid. It is I. Take courage. Sabi niya. It means there is a message of peace. Okay? It is I. It means it is a message of power. When Jesus showed up, He came to them and He declared His identity. Kaya sabi niya, it is I. Yeah? It is I. Kaya makita natin dito, nakakagaya ng sabi ni Jesus, I am the door. Huwag kayong matakot, nandito ako. I am powerful. I am in control of everything, even this storm. Sabi ng Panginoon sa kanila. Hallelujah. Kaya, napakaganda po mga kapatid, na kahit makita natin dito, aral na makita natin dito, kahit tayo ay sumusunod sa will ng Panginoon, tinitistig din tayo ng Panginoon to give us His message and to show His power. Na parang sinasabi sa atin that I am in control of everything. I am in control of everything. Kaya doon po mga kaibigan, napakaganda po na kahit sa kalagitnaan ng ating mga testing sa buhay natin, alam natin na nandyan ang Panginoon. Diyan ang Panginoon. It's good to open up ang mata nila, lalong-lalo na kay Peter. Kaya doon sa 28, verse 28, 28 to 29. Sa verse 28 to 29, Lord, sabi niya, Lord, if it's you. Wala palang kondisyon na niya. May kondisyon pa. Kung talagang ikaw, sabi niya. Peter replied, tell me to come to you on the water. Nagmayabot ni Pedro.
Kuna naman yun na, abay na nga, sakak lang iti bubuan. Di ko siya nakaan. Abang isusutin na talaga ni Pedro ngayon. Ang napakaganda dito ay madaling mag-obey. Kaya sabi ni Jesus, "Come," he said. Then Peter got down out of the boat. Ay, hallelujah. Walked on the water and came toward Jesus. Ay, napakaganda. Nung napakinggan ni Pedro, ang sabi ng Panginoon, makita natin dito, na kahit si Pedro, gusto niyang makijoin na lumakad din sa tubig. Pero tingnan natin dito, si Pedro lang, yung mga kasama niya doon sa storm, si Pedro lang ang nagsabi, "Oh, sige Lord, I want to join you. I want to join you." So nag-obey. Nung nag-obey siya, nakapaglakad din sa tubig. Alam niyo, sa lahat ng mga disciples, kung titignan natin si Peter, parang sutil. Parang daros-sulos. Pero tingnan ninyo, sa lahat ng mga disciple, siya din ang may gustong mag-join kay Jesus na lumakad sa tubig. At siya ang nakapag-experience. Sino kanya yun? Sino sa inyo nakalakad din sa tubig? Siguro doon sa mga doon sa mga nag-a-ice. Yung mga nag-a-ice siguro naranasan din yung lumakad dahil nag-ice yung tubig. Pero si Pedro hindi nag-ice yung tubig eh. Kaya tingin ko kay Peter talagang ano ito. Out of the disciples, siya lang ang nagsabi, "Tell me, Lord, I will come and I will come." Kaya makita natin dito that ginamit ng Panginoon ang storm para matulungan si Pedro na lumago sa kanyang pananampalataya. Ginamit ng Panginoon ang storm na yan para matulungan si Peter na lumago sa kanyang pananampalataya. Para ganun din sa atin. Sa pamamagitan ng storm sa buhay natin, matutulungan tayong lumago. Ang napakaganda kay Pedro, kay Peter, ang napakaganda, noong naranasan niya, pero noong nakita niya, bumaba ang kanyang faith, doon siya nag-sink. Ang napakaganda kay Peter, noong siya'y malunod na, alam niya kung sino ang kanyang tinawagan. Yan ang maganda sa kanya. Kaya sabi niya, "Lord, help me." Hindi niya inisip niya, ay malulunod ako, lalangoy ako at babalik ako sa bangka. Hindi niya inisip yun. You see? Expert na fisherman ito, siyempre hindi niya sinabi na, "Sige, maglangoy ako at babalik ako doon." Hindi inisip ni Peter yan. Yan ang napakaganda kay Peter. And we could see and hear that Jesus, in-extend ng Panginoon, immediately, sabi niya dito, immediately, Jesus reached out His hand and called him. "You of little faith," He said, "why did you doubt?" Ang napakaganda dito, inaon niya bago niya na-rebuke. Yan ang maganda kay Lord. Kung hindi niya sinabi, "Abay kami, bakit kasi lumit ang faith mo?" Na doon pa na nalulunod. Inaon niya first bago niya rebuke. Kung maganda yung ganun, pakainin mo muna bago mo sirmunan. Yan. Para
pakinggan niya ang sermon mo. So, we praise the Lord. So, makita natin dito, Jesus walked on the storm, even in the storm, even in the middle of the sea, and Peter also tried. Kaya makita natin dito na I walk also on my storm. Hindi ka natin makapag natin about the danong niya. Yeah. But the point in here is that itong mga 12 disciples ng ating Panginoon, hindi pinabayaan ni Lord. Kaya makita natin dito that in the midst of the storm, pinakita ng Panginoon na siya ang tunay na Savior nila. In the midst of the storm, God gave them the message of peace. In the midst of the storm, God gave them the message of power. And in the midst of the storm, God can take you out. God can save you immediately. Hindi ka papabayaan ng Panginoon. Yeah? Kaya, ano man ang mga hinaharap natin na sitwasyon sa ating buhay, remember, God is in control. Kaya doon sa Romans chapter 8, verse 28, sabi niya doon, that things will work together for good to those who love God. Kaya if you love the Lord, even in the midst of testing, there is blessing. Just cling to Him and continue to serve Him faithfully. Amen? Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, ganun. There is always God who is in full control of everything. Amen? Okay, kaya, kapit lang tayo sa Panginoon. At alam natin, kagayang sabi ko kanina, itong 12 na disciples na ito, they are walking in the will of God. But God allowed the testing because there is a hidden blessings in the storms of life. Kaya ayan, mas lalo nilang winworship ang Panginoon. Alam niyo nung bumalik doon sa yung mga naiwan na disciples doon sa buong, nung nakita nila ang ginawa ng Panginoon, mas lalo nilang winworship ang ating Panginoon. Kaya naging blessing sa kanila ang mga pangyayari because naiangat yung mga pananampalataya nila sa ating Panginoon. Ganon din sa buhay natin. Dumating ng testing, at alam natin na may ginagawa ang Diyos. Salamat, Panginoon, sa salita mo na aming napakinggan sa oras na ito. Lord, we know, God, that even in the midst of testing and storms of life, there is a blessing. So, Father, help us to cling unto you. That whatever testing, whatever trials, whatever storms that we are facing in this life, Lord, we know that you can show up anytime. You are always there because you have promised that even in the darkness, you are there. Even in the times of disaster, you are there. Even in the deep time, you are there. You will never leave your people nor forsake them. Father, thank you for your word, O God. Ano man ang nararanasan ng mga anak mo, mga kapatid sa oras na ito, ikaw po, Panginoon. You can show up to them. You can do miracle even this very moment, O Lord God. That truly that you are God. You are the mighty God, Panginoon, at wala pong imposible sa iyo. Salamat po, Diyos. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.